pinatay ko na po muna yung pump natin para makita ko po yung level ng tubig dito sa ating koi pond. May ginawa po kasi akong sukat dyan sa ating skimmer. Yan. Yo, what's up guys? Good day po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga kahabi natin dyan. And welcome back to another video. At pagpasensya nyo na po yung boses natin mga kahabi dahil medyo malat po tayo ngayon. But anyways, for today's video mga kahabi, ayusin na po natin yung trapal natin na yan. Meron po kasi siyang butas. Nakita ko po sa inyo sa last video po natin. At itatry po natin yung i-fix gamit po itong epoxy. Yan, na-try na po natin ito dun sa isang brand na trapal na gamit po natin noon, yung Maruyama na brand, at okay naman po siya kung makapit naman. Pero ngayon, itatry po natin dito sa pad po natin na to, which is itong pang billboard na trapal. Di ko po alam kung ano pong brand po ito, pero same lang din po sila, Ravi Rice. At yan, itatry po natin ngayon kung kakapit po ba itong epoxy. So yan, tara! So yun po yung butas ng ating trapal at yun po yung tatakpan natin ngayon ng epoxy. At yung una po natin gagawin ay i-drain po natin ng konti yung tubig dun sa level nga po nung butas para malagyan po natin ng pandikit o ng epoxy. Pero sayang naman po yung tubig na i-drain lang po natin, kaya naglinis na lang po ako nitong ating mechanical na filtration para di naman po masayang yung tubig. At ito, malinis na po ulit. Tapos magpapalit po tayo ng fiber fill dyan po sa filter po natin na yan. At ito na po yung mga filter brush natin. At ito po yung fiber fill. And pag ganito na po siya guys, napupunit na po siya, kailangan na po natin yan. Kailangan na po natin yung palitan. Ito po yung bagong fiber fill at ito po yung ipapalit po natin dyan. Napaka mabisa po nito guys na pangsala ng mga dumi. Yun nga lang, mas mabilis po yung maintenance nito at kailangan po nating palitan mga ilang beses or depende sa load ng pan niyo kung gaano din kadumi or gaano karaming dumi yung sinasala ng inyong pan. Yun, ganoon din kadaming beses tayo magpapalit nito. Pero nakagandahan naman po nito is nasala po talaga niya yung mga dumi na galing po sa pan natin para pagdating dito sa brush filter po natin ay konti na lang po yung isasala or dito po nagsettle na lang sa ilalim yung mga dumi-dumi niya. Kaya napaka goods po talaga nitong fiber fill, fiber wall or ano pong tawag dito sa inyo na ganitong klaseng foam. Pero sa akin effective po siya guys. So ngayon babalik ko na lang po muna itong mga filter brush at iset up po natin dito para mapaandar po natin ulit yung ating pump at yung ating filtration kasi nakuha naman po natin yung tamang level. At para mas mabilis po tayo, ito po yung gagawin natin. Syempre, transition. You know, sabi ko sa inyo, mabilis lang pag nag-transition tayo. So yan, eto na po yung napalitan na po natin na fiber fill. Tapos yan, di pa natin pinaandar yung ating UV light. At eto, goods na po yung ating filtration system. At umandar na po yung ating spillway or ito ating waterfalls dito. At yung level ng tubig, bumaba na rin hanggang dito sa level na to kung saan nandito po yung butas. Yun o, medyo malaki po yan guys, pero try po natin takpan yan ngayon. Pinatay na po muna natin yung isang pump natin dyan kasi yan, kulang na po yung tubig at di na po siya nakakahigop. At eto rin dun sa mga nanghihingi ng update sa ating grow out, ito na po siya, yung Shiro Otsuri natin from Guapo Koi Farm. Yung show nito is coming September. Yan, di ko alam kung saan yung venue at kung ano yung date, update ko na lang po kayo. Itong makuha ko natin, ito po sila. Medyo malaki na rin po yung tiyan itong isang kuha ko natin, baka mag-spawn na naman ito dito. Kaya yung plano ko dito, gagawa po tayo ng isang pond dito siguro. Susukatan natin dito. Yung retractable o yung natatanggal lang para iisipin pa natin kung ano yung itsura nun o paano po natin yung set up. Basta yun yung plano ko dito para pag kailangan na po itong paitlogin kasi napaka hassle pag dito siya ng itlog. At yun, kailangan nating linisin. Grabe, 2 beses na ito ng itlog dito guys. Sobrang dami po ng itlog. Kung i-breeding lang po sana ito, sobrang dami talaga ng itlog niya.
Pero ito, isa lang po yung male natin dito. At yan po yung shiro natin. So yun, ito po yung update natin. Isa pa pala yung ating shark, yung ating baby shark dito. May naghihingi ng update. Ayan po siya guys. Kita ba? Mukhang hindi kita. Try natin dito sa kabila. Sana yun. Ito po yung albino natin. Ayan. At ito yung black. At dito siya makita guys, dito sa camera. Pero yun, gumaling na po yung kanyang sugat dito sa kanyang fins, malapit sa kanyang fins. Ayan, yan po siya, ayan, kita na. In good condition na po talaga itong hammerhead. At napakalakas niya kumain guys, try natin. So sa mga nagtatanong kung ano yung pinapakain natin sa kanila, ito po yung porpoise, yung may garlic. Yan po yung binibigyan natin sa kanila ngayon. Sana kumain yun. Oops. Di po kasi kita. Yun, mukhang busog pa po itong dalawang shark natin dito. Yan. Kakapakain na po kasi natin kanina. Ayan po guys, nalinis na po natin itong area. Tapos tuyo na rin po siya. Yan, importanteng tuyo po kasi para dumikit po yung epoxy natin. Ngayon tatanggalin ko po ito dito para malagyan ko din po dun sa ilalim. Parang isa-sandwich po natin itong trapal. Ilalagay tayo dun sa kabila ng epoxy, tapos dito rin, at mag-i-clip po siya para mas matibay yung kapit niya. Ansya. Cute. Ngayon guys, mag-mix na po tayo ng equal amount nitong epoxy, all-purpose structural adhesive. Mix lang po tayo ng equal amount, tapos lagay na po natin doon. Ayun po guys, tapos na po natin lagyan ng epoxy, at medyo nilagyan po natin yung surface kung saan natin nilagay yung epoxy para talagang kumapit yan at maging matibay at dumikit po talaga yung epoxy natin dito sa trapal para sure ball talaga na di matanggal. Pero observe po natin to bukas pag natuyo na po ito, check po natin kung kung okay na po ba siya, kung kumapit po ba talaga. Tapos magdadagdag na po tayo dyan ng tubig para makita po natin kung may tagas po ba. So yun po guys, tapos na po natin lagyan ng epoxy itong butas ng trapal po natin dito at sana matuyo po siya. Check po natin to ulit bukas. Yo, good day po ulit sa inyo lahat mga kahabi. And day 3 po natin ngayon. Di po tayo nakapag-video kahapon kasi sobrang lakas po ng ulan. Pero yun nilagyan po natin na epoxy doon ay tuyo na po siya. Kaya ngayon check po natin. Pag-pasensya nyo na po yung boses natin mga kahabi kasi tumuloy na po yung sipon po natin. So ayan, tara, tingnan po natin. Ito na po yung pan natin mga kahabi. Yung level ng tubig, ayan, same pa rin. Di pa rin gumagana itong skimmer po natin dyan kasi di pa abot yung water level niya. At ito na po yung ating siniled na epoxy. At goods naman po siya mga kahabi. Pwede po talaga siyang gamitin kahit sa trapal po na ito. Nakita ko sa inyo. Ayan. Matigas na po talaga siya at kumapit po siya dito sa trapal. Kasi itong trapal po natin na to, yung black na part ay medyo magaspang siya. Compare po dun sa kabilang side po niya, yung color white, medyo madulas. Kaya itong goods din na itong side yung nilagyan po natin. Pero sinandwich din po natin to dun sa kabila. Naglagay din po tayo para mas makapit talaga siya. Pero ito, tatakpan po talaga at matigas na po siya mga kahabi. Kaya pwede po talaga gamitin ito epoxy para pang seal po dito. Ayan. Yung isang side po kasi ng trapal natin is ganito. Yan, itong color white at medyo may pagka madulas po siya. Kaya siguro ito di ganong didikit yung yung epoxy. Kaya mabuti na lang yung isang side, yung color black yung ginamit po natin. Kaya ito, pwede na po natin itong lagyan ulit ng tubig, punuin hanggang sa dun sa water level po talaga niya at mapaandar rin po natin itong kanyang skimmer kasi okay na naman po yung butas po dun sa trapal po natin. Kaya ito, sinare ko po ito sa inyo mga kahabi, lalo na po dun sa mga kahabi po natin dyan na nakatrapal pan or
di po nila malaman kung saan po kung may leak or may butas yung kanilang pan, di po nila alam kung paano hanapin. Baka nasa filter or nasa koi pan talaga. Nung unang nabutas po kasi or nag-leak itong pan natin is yung ating filtration. Ito. At check nyo lang po yun sa mga videos natin. Nahanap din po natin yun dun sa same na paraan na ginawa po natin dito. Ayan. Kaya ito baka makatulong din po sa inyo mga kahabi. At kung nakatulong po ito sa inyo, ay pakishare na lang po sa ibang kahabi natin dyan para baka naman makatulong din po sa kanila. At yun naman po yung purpose natin dito sa hobby po natin na to. Magtulungan po tayo, share knowledge. At yun, para ma-enjoy po natin lahat yung pag-koi keeping. Dahil napaka-stress po kasi kung hindi po natin alam yung mga gagawin. Kaya ito kung may mga projects ako na mga ganito, video ko para ma-share din po natin sa ibang kahabi natin. At baka may makuha silang idea na pwede nilang magamit sa pag-fish keeping po nila. Yan. So yun mga kahabi, mabuti na lang ngayon at sumikat na po yung araw natin at medyo yan, mainit na po yung panahon. Di po katulad kahapon na sobrang lakas po talaga ng ulan. Kaya yun, kaya nga sinisipon na din po tayo. At yun, sana nakatulong sa inyo mga kahabi and share na lang po itong video natin sa inyo mga kahabi natin. So, ayun, maraming salamat po sa panonood. Thank you and see you ulit sa susunod na mga videos po natin mga kahabi. Dito lang po muna. Peace out!